pala to. Coastal pala to. Tapos Grand Moss, ayun oh. Tanaw ko na. Ganda oh. Pwedeng dumaan dito. Ano yung mga lupak ha? Daanan lang natin sandali. Malalim oh. Sinala naka-ABB tayo. Wow naman, grabe. Grabe, ganda na ito. Ano, parang bakawan. Punta muna natin yung Grand Moss, tapos palipad tayo ng drone dun. Ang pagharap sa isang hamon ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Ito ay nasusukat sa iyong determinasyon na magpatuloy kahit wala ka na ibubuga. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo ang isang bagay na hindi ka nagdalawang isip gawin. Samahan niyo ako. Let's conquer the Philippines! Woo! Wow! Grabe, ang ganda. Kaso papapasok kaya sila? Tao po. Ito na mga tropang gala. Dito na tayo sa Grand Mosque. Grabe, ganda. Buti open sila. Ganda. Lipad tayong drone. Yan, dito ako sumilong muna. Ang init eh. A few moments later. Yung roundabout.
magdadasal yata sila. Magdadasal yata sila. Kuya, open kaya na ano? Open yung pink post. May picture lang ako tsaka ano. Pwede naman magpalipad ng drone dito, no? Oh, drone pwede rin. Pwede. Pero sa loob hindi pwede. Dito lang sa mga... Ah, Kasi nagasambayan sila ngayon eh. ano Oh, sila pre ngayon, Friday. Maraming tao sa loob. Ay, Pero pwede sa labas-labas. di ito kahit dito na lang, pipicture na lang ako dito. Thank you. Yan, nasa Pink Moss na tayo. Kaso may maraming tao doon sa loob nagdadasal. Ay, Ramadan Karim. Ayun, magsasamba sila ngayon. Ayun, pumapasok na yung mga tao. So, hindi tayo pwedeng pumasok, hindi pwedeng mag-video sa loob. Dito na lang tayo sa labas. Sabi ni Kuya, pwede rin yung magpalipad ng drone sa labas, pero wag lang daw papasok. Pero ano din galangin na lang natin kung pananampalataya nila. At saka galangin na lang din natin yung yung Ramadan. So hindi na tayo magpapalipad ng drone dito. Diretso na tayo ng Jensan. Picture lang. Ayun sila, pumapasok na. Oras na ng dasal. Friday din kasi ngayon. Doon sa Grand Mosque, buti inabot natin yung kanina. Alas 11 kasi yung nila, yung dasal. Okay, diretso tayo, Jensan. Let's go. Woo! Ramadan Karim. Nakahanap tayo ng masisilungan. Kanina pa ako nagugutom. Kaso Ramadan ngayon, kaya walang bukas na mga na karinderya. Lahat ng karinderya na daanan ko sarado. Tapos meron naman akong dalang tubig. Kaso ayoko makita nila na umiinom ako ng tubig, kaya naghanap tayo ng pwesto kung saan tayo pwede uminom. So ito ngayon, sisimple lang ako para nakakaya din kasi sa kanila kung makikita nila tayo umiinom. Magpa-fasting kasi sila ngayon. Yan, nakainom na tayo. Grabe yung init ngayon. Pati dun sa Grand Mosque, hindi ako nakainom kasi may mga tao din. Hindi naman ganun karami yung tao. Pa-Jensan na tayo. Hopefully sa Jensan meron na tayong mga kainan. Siguro mga 2 hours pa tayo. O 2 hours and 40 minutes.
pwede rin after ng Jensan, mag-checkpoint lang tayo doon. Tapos diretso na tayo ng Davao. So dito may daanan. Dito nagsiserve na kayo ng pagkain. Monggo tsaka tilapia. Sakto to. Gutom na ako. Malapit na tayo sa Jensan. Pagdating natin ng Jensan, mag-checkpoint na lang tayo doon, tapos diretso na ng Davao. Ayan, kain muna. Moments later. Ayan mga tropang gala, ano tayo, checkpoint lang tayo ng Jensan. Tapos punta na tayong Davao. Ito na. No. Let's go. 3 hours to Davao. So makakarating tayo doon 5:15. Maaga pa rin. Although hindi na tayo nakaikot-ikot dito sa Jensan. Meron tayong nahabol na schedule. Kasi ang priority kong puntahan is yung Enchanted River at saka yung whale shark. Papagas na pala tayo. Okay, so update na lang mamaya. Diyan lang kayo. Your destination is on the right. Yan ha, pinadya pa natin oh. Okay lang dito. Tulad na. Para hindi ka naman. Okay. Moments later. Yan, nandito tayo sa Davao mga tropang gala. So kasama natin si RR, si Ranel, si Edison. So shoutout sa inyo lahat. Thank you, sir. Mileage shop. Yan, Mileage shop from Davao. Wangin. yan, ito yung shop nila oh. Yan mga tropang gala, naka-check-in na tayo. So dito tayo sa Davao, sa Quoyas Inn, Q-U-O tapos Yas. So parang Kuyas Inn pero Q-U-O.
Mura lang dito, 400. So, yan, walang sariling CR, electric fan lang. Meron silang air condition, nasa 700, ganon, or 750. So, halos doble. Hindi rin naman ako sanay sa sa aircon. So, okay na yung ganito, isang gabi lang naman eh. Hindi ko natanong kung may internet, pero yung globe dito malakas daw, pero so far, yung ginagamit ko siya, hindi siya ganun kabilis. Pero ang kagandahan dito, merong parking doon sa baba. Tapos yung Jollibee, ilang hakbang lang. Yan, dyan lang. So Jollibee na naman yung kinain natin. Pero ayos lang yun. Wala naman na tayong choice. It was a good riding day. Ito yung pinaka sa lahat na nag-enjoy ako. Etong Mindanao experience. May mga lubak-lubak, pero ganun pa man, napakaganda ng lugar. So nakita nyo naman, meron tayo na daanan na parang parang Cambodia or parang Thailand ng itsura. Tapos napuntahan natin yung Grand Mosque. Kapag palipad tayo ng drone doon. Tapos yung Pink Mosque, picture lang kasi nung pagdating natin doon, oras na ng nila, ng sala nila or dasal, natsyempohan Ramadan ngayon. So iba rin pala yung experience na gano'n, na yung alam mo, bumabiyahe ka. First time ko na experience to eh. Kasi pagka bumabiyahe ako either sa north o kaya anywhere in Luzon, kada babiyahe ako, laging merong kainan. Kaya parang hindi mo pinapansin. Tapos ngayon, walang kainan kasi nga Ramadan. Tapos sakto nandito tayo sa Mindanao. So nung time nung Ramadan, hindi sila nagse-serve ng pagkain, nakasarado lahat ng restaurants. So alam mo yon, yung parang hoping ka na finally meron ka madaanan na karinderya na nagse-serve ng pagkain para makakain ka na. Nangyari yun, past tanghali na, siguro mga 2 PM na. Along the way may nakita tayo na karinderya. Tapos sakto yun, nakita ko may mga taong kumakain. So yun na, binalikan ko, doon na ako kumain kasi gutom na talaga ako. But still, it's a very good day, a very good riding day. Marami tayong nakita, marami tayong na experience na bago. So ang target natin bukas is yung Enchanted River sa Hinatuan. Then after that, Surigao tayo. From Surigao, tatawid na kagad tayo ng Pintuyan. Hindi na tayo magsa-Siargao kasi malaki yung kakainin na oras sa biyahe pa lang. 1 hour and a half ang biyahe papunta pa lang, pabalik ganun din. So kung gagawin natin na hihinto tayo sa Surigao, unang-una, ang disadvantage, wala akong nakitang hotel doon na merong malakas na na internet. Tapos second, kung gagawin natin na pumunta ng Siargao na parang day tour lang kagaya ng ginawa natin sa Boracay, hindi natin may enjoy yun kasi unlike sa Boracay, ang biyahe from Katiklan to Boracay 10 minutes lang. From Surigao to Siargao 1 hour and 30 minutes. So kakain siya ng 3 oras balikan. So yung 3 oras pa lang na yun, marami ka na dapat nagagawa. At saka din naman niya sa Siargao, beach, surfing. Etong pupuntahan natin sa Pintuyan, whale shark encounter. So mas mas unique yun. Mas gusto kong gawin yun. Kasi bibihira yun, wala kang makikita nun sa Luzon. Yung mga beach, marami sa Luzon, meron din sa Bicol. Marami magaganda sa Bicol. Pwedeng yun ang puntahan na lang natin. O kaya balikan natin ang Siargao some other time. Ito kasing Philippine Loop natin, gaya ng sinabi ko, alam nyo naman na dinala ko yung trabaho ko. So habang nagtatrabaho ako,
konti lang yung oras ko para makapamasyal. So hindi talaga doable yung sa Siargao. Pero yun dun sa Pintuyan, 10 minutes motor ride away lang yung mga whale shark. Kaya mas madali siyang puntahan, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan mag-ferry or magbangka. Or magbangka man, konti lang. So yun, try natin yun. So yan na lang muna for today. This is riding day 8. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and hit that bell icon. So again, this has been Jel Angeles. Ride safe.